Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Balik tayo, karambola sa Aliw 23 at DWIZ 882. Ako si Conrad Banal, kasama natin si Joel Laksamana at si Jonathan De La Cruz. Morning. Morning. Si Atty. Dali, Trixie yan. Cruz Angeles! Oy! Ay! Hey. Aeroplano na ba? O nakababa na? Sinusupot na yung mga pasalubong. Ganun ba? Ano yan, ha? Bukod-bukod na. Ay, Hindi pwede isupot yun. Cold storage dapat. Oo, sa bagay. Ayun. Kasi, ribs Ribs ba? Rib eye. O rib eye, okay, Hindi. salmon. Rib. Pero by the way, yung, di ba paring Joel, paring Conrad, yung mga salmon, nakapack na yun. Meron. Smoked salmon, Ay, yung meron. blast. Blast freeze. Sa Alaska salmon, mga ganun. Meron. Basta yung mga rib eye, nakapack na rin. Blast freeze nga yun. Yun ang yung parang kumbaga, airtight na siya. Oo. Wala nang hangin. Parang, So, hindi mabilis matunaw. hindi. Parang yan yung sarangani bangus. Sarangani bangus. Sarap ba yun? Oo. Ano yan? Worldwide na yan. Bakit hindi ko natitikman yung Sarangani. masarap na sarangani? Huwag niyong i-transform kasi into real estate yung sarangani areas. Ganon, into realist. Based on the proposition that farmers and fishermen do not want their children to become farmers or fishermen anyway. Sarangani Bay. Pare, masarap din Masarap ang dyan. Pampano na farm. Yes, na farm. Aquaculture na. Nakikita ko yan sa mga supermarket. Blast frozen na rin. Yes. Ano yan? Alcantara Group. ALS. Alcantara Group. Ang gumagawa. Hindi yan Dominguez. Hindi, ano yun Iba yan. real estate na yun. Yung Alcantara Group, yan yung sila, Tomas Alcantara. Tommy Alcantara. Nick Alcantara, yan. Lambert dati yan. Yeah. Yes. Lambert. Alcantara, Lambert. Sumagot po ang Solicitor General Menardo Guevara na dating Justice Secretary. Kasi binanatan siya. Binanata siya ni De Lima. Kasi po si De Lima, pumunta sa ombudsman at sinabi niya sa ombudsman, imbestigahan niyo yan si Guevara. Tsaka si Bit Aguirre. Tsaka si Bit Aguirre. Anong dahilan? Kasi gumamit daw ng preso to testify against her. Sa ang cargo illegal drug charges. So, imbestigahan nyo yan, ba't gumagamit ng preso to testify against her? Dinismiss na ombudsman. Siyempre. Okay. Ngayon, itong mga abogado ni De Lima nagpunta sa Court of Appeals. At ang sabi ng Court of Appeals, huwag nyo i-dismiss. Kahit pa paano, imbestigahan nyo pa din. Tama ba yung ginawa nila? Okay. Nung sinabi na CA, remanded ang tawag dyan to the ombudsman. Ibinalik sa ombudsman. Sabi ni De Lima, kita nyo? Imbestigahan nyo yan si Guevara. At saka si Bit Aguirre. At saka si Bit Aguirre. Ang sagot po ni Solicitor General Guevara, ba't kami imbestigahan? Itutuloy nga yung investigasyon ng ombudsman. Itutuloy pa lang yung investigasyon ng ombudsman. Wala pang alam doon. Ngayon imbestigahan nyo na kami. Ano ibig sabihin noon? Which was our point also yesterday. Ito, ang punto kasi nila De Lima rito, pare. Bawal daw gamitin na testigo ang mga preso under Republic Act 6981. Ano po ba yung Republic Act 6981? Yan po yung witness protection. Okay? So, ang ibig sabihin nila De Lima, nung nagreklamo sila, isinali daw sa witness protection program yung mga witnesses. Yun ang claim nila. Any individual convicted of crime cannot be admitted
into the Witness Protection Program. Ang unang question dito, Were they at all? were they at all admitted in the Witness Protection Program? Kapag ba na-admit ka sa Witness Protection Program, mawawala na yung kulong mo? Ang tanda ko dyan, lahat nung nagtestigo sa kanya, nakakulong pa rin. At saka, Hindi. I don't think there was, Paano naging Witness Protection Program? I don't think there was a formal admission into the program. Parang in-isolate lang sila. Ang pagkaintindi ko, during that time, in-isolate sila, nilagay sila sa special detention. Baka upakan sila. Kasi baka magbanatan eh. Yun lang. No. Meron na nangyaring gano'n. Meron na Ay, nabatay. Ito ang tanong ko eh. Ang kaso ng state against De Lima, siya po, protector daw nung drug trade Sa loob. sa loob. So, sino magiging witness Witness mo? mo. Alam Yun teka nga sa lang. loob. Paano nalaman ng state yun na kung hindi mga taga-loob yun? Sino bang mga nasa... Yun ang nirereklamo niya. Ba't kayo gumamit ng testigo na galing sa loob? Sa kami kukuha ng testigo. Saan ka kukuha? Alangan naman Sila nagsasabi, sila nagsasalita ng ganyan. Sila nakakaalam. Kasi ang dealing ni De Lima, supposedly, is with these people. So sabi po niyang, sabi lamang ni Solicitor General, Inimbestiga na nga yan eh. hindi naman kami kailangan imbestigahan dahil ang mag-iimbestiga nga. Nung reklamo ni De Lima, kung tama ba o hindi, yung ginawa namin, na gumamit ng testigo. Sa ganang kanya daw, lahat ng kanya ginawa nung siya ay Justice Secretary. illegal. Oo. Okay. Unang-una muna, para lang may premise ng konti. Una, Okay. ano ba sinabi ng Estado? Sinabi ng Estado, napakatindi ang drug trade dyan sa loob ng... They control. They control. Yun po. Yan, number Nakakulong one. na yan, ha? Nakakulong sila, nakakontrol sila. Number one. Okay. Number two, totoo ba na meron talaga sila? Meron! Proven ng Estado yun. May mga video. May mga May video mga recording po. May mga photo. Lahat kompleto. Kasama si De Lima. Yan. At yung mga drug lords na nakakulong. Nagkakaraoke sila. Maski tanungin ninyo si Fiscal Darwin Cañete. Maski tanongin si Fiscal. Kasi siya siya nagpo-prosecute nito eh. Maski po hanapin nyo pa yung documentary ng Discovery. Discovery. Yan. Makikita doon yung drug trade sa loob. Sa loob. Ngayon, Balikan nyo yung mga balita noong issue noon. Okay? Yan po ang laman ng mga news. ngayon, anong sinabi ng Estado? Ang sinabi ng Estado, Okay? bakit nangyayari ito? Ikaw, Secretary of Justice ka. Yun lang naman. So, protector ka. Wala kang ginawa. Nag-grade ka, pero hindi naman kasama yung dating naggumawa ng plano para mag-grade. Di ba? Ba't biglang nawala yun? Yun lang naman ang issue dyan. Oo nga naman. Diba? Ang nagplano po niyan, kasi nga, sobra ng balita, Discovery Channel, biro mo, nalalagay tayo dyan sa drug trade and everything. Kalat na ho yung balita yan. So, etong si Magalong, bilang CIDG. Ano yung ibig sabihin? Criminal Investigation and Detection Group ng PNP. Okay, kumbaga po, sila yung talagang parang intelligence. Yes. Parang detective bureau ng PNP. Ng PNP. Okay. Ibig sabihin niya, maraming assets yan, maraming mga informants yan, ganyan. So, gumawa siya ng plano na surprise. I-raid po yung Bilibid at makikita doon lahat ng kalokohan. Okay? May planong ganyan. Aba, pinagtsaka na. Teka muna si De Lima. Although, nag-meeting daw sila, pero teka. Biglang maya-maya na lang, si De Lima na nang re-raid siya mismo. Wala na sumakala. At hindi lang isang beses. Maraming beses nangyari yun. At may yun daw, pununo ng Bilibid. Ang kwento ni Magalo, sabi daw sa kanya, don't do this to me. Don't do this to me. Nung nagpo-propose siya ng raid. Ayan. Ibig sabihin, may nangyayari talaga sa loob. At ang nag-raid na si De Lima. Ngayon, all of a sudden, na bigyan siya ng bail,
biglang parang santa na. Nakita niyo Bakit ba? naman parang Santa? Anong sinasabi mong parang Santa? Oh, bakit? Kasi yung isa pong photo, okay. dyan daw sa EDSA EDSA Shrine. Shrine. Dito po yan sa EDSA. Dito sa may... Merong 6 na pare, isang bishop, at isang lay minister. Parang pinepray over si Dilima. Nakaluhod sa altar. St. Teresa. Kulang na lang magle-levitate na siya papuntang. Sasabihin ni Direk Eric Matikat! Hindi na yun. pwede, sobra over the top. Over ba yun? Over ba yung ganon? Okay? Kulang na lang kukunin may Prayed over daw po si Secretary de Lima, nakaluhod sa altar. Sa harap mismo, That was too much. Ang matindi rito, pare, yung photo na yun, may byline. Ng photographer. Hindi, ganito ang situation, tatanggapin ko to. Halimbawa, may netizen o may ordinary citizen. Na nagsisimba rin. Nagsisimba rin. Nakita niya, Crossroads yung simbahan eh. Daan, tao yun eh. nakita niya si Dilima na doon at binibendisyonan ng bishop at 6 na pare. At isang lay kukunan ko. minister. Kinunan ko. Tapos kailangan. Nag-viral. Yan. Legit. Ito may byline. Ay, It so happened, may photo, napadaan siya. Galing siya ng Nagsimba rin siya. Antipolo, Nagsimba rin. pasok. Magbaba ng tricycle doon, nagsimba sa Nagsimba rin siya. Oh, tama. Nakuita niya. Nakita niya. Uy, ngayon pag-post siya, ilagay ko na ng byline. Oo. Ginamit ko camera ko eh. Nagkataon lang. Oh, Na nandoon siya. Okay. Nagkataon din na 7 yung doon. Paano? Nagkataon din po na nag-speech pa. During the Mass, nagbigay ng speech si Dilima. Okay. At ang sinasabi niya daw, yung pagkakakulong niya, ay lumalim ang kanyang paniniwala, spiritual faith. Road of so hindi pala misa yan. Hindi pala misa ang Ano nando yan? doon. Yun ang speech. Hindi misa. Sabi mo, ano yun? Forum. Forum. Kaya, Parang yung forum na inattend. Depende ang forum sa simbahan. Ano ka ba naman? nag-speech eh. Parang yung forum na inattendan ni dating Secretary Dara. Oh, yun. Forum, nag-speech. You use a forum to, establish, set, Connection. Very strong daw siya as a person. Kaya yung kanyang pagkakakulong, nakita niya kung gaano siya talaga ka-strong. At hindi niya raw akalain na meron siya noon. Ganong klaseng tatag. Na-discover niya. Na-discover niya na meron siya. Kaya po siya na-pray over. At nagkataon, merong photog doon. At yun ang inilabas. Hindi pang Eric Mati to, pare. Hindi po, ito sobra yan. Over the top to. Over the top yan. OA. Pang ano yan, pang Black Rider yan. Pare. Hindi wag. Ano yan? Sana, ito naman photographer, hinintay mo na sana para isama mo pati, isama rin ng speech, inilagay mo na rin sa editor mo. Para may photographer at the same time yung forum. Yun, forum. Kasi after all, you are talking about spirituality eh. Hindi naman nagtaka yung editor. Bakit ka na doon sa EDSA nun? Hindi naman, wala ka namang assignment order. Depende sa editor. Alam ko po, eto kasing... Depende sa dyaryo. Nagsisimba rin ako dyan eh. Oh. Tanghali ang misa dyan. 12:15, kung kayo interesadong magsimba dyan. 12:15 every day. Meron din May sa misa hapon. po dyan. Meron din sa hapon. Meron din alas 5 ata. 5:30. 5:30 sa hapon. Meron din doon. Kung kayo interesado. Ugali pala nitong photog na to pag tanghali. Interesado ako dyan sa photographer na yan. Mahusay yan. Kahusay. Kailan malaman ko. Kasi meron akong mga tiga-probinsya. Na gusto mo swertihin din. Nagkataon lang na may photog doon. Yeah. Parang yung sa palengke naman, farmers. Nagkataon din, may photographer. At pinitik nung may hawak siyang sibuyas. Talaga yung photographer. Bossing! Bossing! Bossing, kunin mo yan habang may hawak sa sibuyas. May problema tayo sibuyas. Yung mga ganyan po, sobra namang media stunt. Spin, kung tawagin. Mga spin doctors. Yan ang issue ngayon.
Nagkalat ang spin ngayon. Dami. ICC, return sa ICC, yung kay De Lima, spin, yung labanan ng confidential fund, West Philippine Sea. Philippine Sea. Ang dami. Ano na nga ba ang tunay na balita versus sa spin? Alam na meron ba tayo meron ba tayo ability ng ating publiko Nabigyan man lang ng... kanilang malalaman anong spin at ano yung totoong balita? Yung, may balita nga na na-rescue na yung mga kababayan natin doon sa Galaxy, yung sa tanker. Na-rescue na. Oo, Hindi spin yan. Ng US forces, sabi nila. Yan ho. Meron daw isang tanker na gusto ring i-hostage. I-hostage ng mga... Puti. At na-prevent daw ng US Navy. Kaya ko binabanggit yan tungkol sa media spin na lahat na yan. Hindi na natin malaman kung ano yung pambobola. Ano yung pang-spin, yung panloloko na ginagawa sa atin versus the true news. Nagkaroon ho ng Catholic Mass Media Awards. Okay. Ang 52 exceptional po, binigyan ng award. Ang karambola hindi pwedeng Sumali dyan. Hindi. Dahil ang may pakaraan nito, ang main sponsor nito, ang Catholic Church, ang kanilang main financier, yung Cabangon Group. ALC Group. Antonio L. Cabangon Group. So nakakahiya po na kami naman. Nakasumama pa kami dyan. Okay. Although when I was younger, nagkaroon na rin ako ng award nito. Dyan sa CMMA. CMMA. Kasi seminarista ka. Bishop na ba ngayon si Father Lucas? Hindi. Father Francis Lucas. Hindi. Nagpresidente siya dati ng mga all the Catholic radio companies. Okay. Yan po 1978 pa na nagkaroon na ng CMMA. Okay. Nagbigay ng welcome address yung aming chairman, si Edgar Cabangon. Ang kanya sinabi lamang, nagpaparasalamat siya dun sa mga media practitioners na talagang ginagawa yung kanilang misyon. Okay. And he was not referring to that photographer in... yung kanilang ginagawa po yung pinakamatataas na human values ang kanilang binibigyan. Hindi yung spin. Hindi yung mga press release. Nagsisimba ka ng 12:30. Hindi. Bakit hindi ka nagsimba ng 5:30? Midday mass pare bago magtrabaho, bago mag-coverage. Nagkataon lang, pinitik niya. Galing ano? Yun sa palengke, nagkataon din yun. Hindi, yun, yun. Maaga. Hindi, maagang kakain. Natuto na nga sila. Doon Mamamalengke. sa photo caption, wala rin yung bank of photographers, yung mga lights sa tattoo. Wala. Hindi nila pinakita yun. Close up na, close shot. Close shot na kinrap nila. Wala na yung mga kasamang iba. Wala na. Hindi, meron pa ako isang nakitang photo. Nakangiti pa ganyan, sumingit pa yung... Naku, Diyos ko. Police reporter Sumingit pa sa Sumingit photo. pa at sumali siya. Baka makalimutan siya. Sabi po ng ni Edgar Cabangon, tonight we give honor to excellence. Congratulations sa lahat na nakatanggap ng Catholic Mass Media Awards this year. Okay. Yan po excellence that embodies the highest human values. Hindi mga drawing, hindi mga spin. Okay. Yearly to Yearly tong Catholic Mass Media. Ang chairman po, congratulations din, ang Archbishop of Manila, Jose Cardinal Advincula. Yan po ang chairman. Sana matuloy yung mga ganitong awards, ano? Kasi minsan, yung mga award kasi, eto napansin ko, pare. Tayo mga newsmen, we give awards to ourselves, Parang hindi ko type yun. Okay? No. Hindi ko type yun, Gusto ko ibang organisasyon to recognize us. Okay?
Ay, At saka deserving dapat. Ginagawa rin yan. Lalapitan mo ilang conglomerate or something na, medyo mag-sponsor ka naman ng awards para sa journalism. O para sa infrastructure o para sa real estate. O ayan. That's why we're giving awards to ourselves. Mega World Asosasyon ng mga nagko-cover Cutting Edge Journalism Awards of the Year of 2023. Ayan. Pagkatapos, ilalathala pa. Well, sa bagay, yung isang newsman dyan, nakakuha ng Nobel Peace Prize. Ayan. Newsman Not ba an yun? award to ourselves. Ha? Newsman? Newsman o advocate? Advocate. Hindi ko alam eh. Mahirap yun, ha? Makakuha ka ng Nobel Prize. Peace Prize. Ang, May mabigat. Meron nagtitik sa akin. ano? Loko-loko to. Si Lemuel. Ano sabi? Pakita na rin ho kay Secretary de Lima kung napasyalan na din niya at nagbigay na rin ng pray-over. Yung sa bahay sa Orbiston, Pangasinan. Hindi naman kailangan mag-pray over doon eh. Doon. Ay, kayo naman eh. Kailangan pa ba i-pray over yun? Oo. Is na yun. Dalawa nga yung bahay doon eh. Kayo naman eh. Dalawa eh. Hindi. Kaya ho siya pray over. Dahil kailangan ng spin. Well, anyway. Si Bishop Bacani ang nag-ano niyan. Under his tutelage. Meron hong sinasabi ang Department of Agriculture sa tingin namin meron tayo mapupulot dito. Nagkaroon ho kasi ng hotline ang Department of Agriculture kung sa mga estudyante tungkol sa mga abuse, sa mga cases of abuse sa mga estudyante. Okay? Meron daw ho mahigit na 1,700 na reklamo kanilang nakuha dyan sa hotline. Hotline na yan, ha? Ito yung mga nagreklamo. Okay? At ang sabi po ni Vice President Sara Duterte, na siya rin naman ng Secretary of Education, ang pinakamarami daw pong report ay verbal abuse. Coming from where? Teacher siguro yan. Verbal abuse. Ang susunod daw po dyan, ang reklamo, sexual abuse. Nako. At ang pangatlo, cyberbullying. Yan po ang... Nangyayari talaga yan. Yung tatlong yan. Yan pong hotline na yan, yan yung immediate na pwedeng takbuhan nito mga estudyante. Kung may nangyayari sa kanila. Kapag sila ay balisa, bothered, na hindi ka and bewildered, Yes. na hindi ka nais-nais. At yan, tatlong na yan. Verbal abuse. Paano siguro, the teachers are berating them. Oo. Tatamad-tamad ka. Ano ba? Tatamad-tamad wala ka ka. silbi. Dati sa akin, minimerienda ko lang yan. I'm not affected by it eh. Verbal at, by the way, and hindi na sa verbal abuse. Mahalatang edad natin, inabot ko pa grade school, magulo kami, all-boys school eh. Yung mga all-boys school, yung mga natatalo sa UAAP ba? Yeah. Hindi bro, talagang yung headmaster, sinturon. Oo, sinturon din ka. Oo. Some of my classmates, bro, skions of mga top politicians or ano. Hindi wala. May palo ka talaga. Either palo. Kahit kanino ka pang hindi anak. Na pwede. Tapos, it's not private pati. Nandun kami sa corridor, bro. Talagang, hindi ko sasabihin yung mga pangalan because esteemed naman yung mga teacher na yun talaga. Tatlong gagawin dyan. Pwede. Palo, yung belt. Stand in the corner. Stand in the corner. At number 3, papaluhurin ka. Call your parents. Hindi. Hindi. Paluhurin ka muna. Asin o kaya mong... Aray. Kasi yan naman, hindi ko naranasan. Hindi. Stand in the corner. Tapos, hindi ko naranasan. Ang pang-apat, yun yung ayaw mo na,
call the parents. Yun. Kasi ang Yun call the masakit. kasi ang call the parents, Oy! TikTok. hindi kasi yung call the parents, ganun din bro, meron natin. 9:31, DWIZ 882, Aliw 23. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambol sa DWIZ. Balik tayo karambola sa Aliw 23 at DWIZ 882. Kasama natin, paring Jonathan de la Cruz, paring Joel Laksamana. Ako si Conrad Banal at si Atty. Trixie Cruz Angeles. Oo na, Atty. Light lang ang kinakain mo. Light. Pero magpapasko na eh. Pwede pa ba light? Sa Pasko? Yung menu. Hirap na. Yung menu, light yun eh. Light lang. Light lang yung menu. Yung Christmas menu. Siguro maliwanag pag kumakain siya. So may light. Ayun, yun, yung ilaw pala. May ilaw. So, verbal abuse daw ang top ngayon. May mga comment tayo naririnig dito. Ang sabi, kasi daw, ang media, inaayunan din yan. Palaging may kasalanan teacher. Pag may nagreklamo daw, magulang ng estudyante, Kawawa na yung teacher. pinagalitan yung kanilang anak, at inireklamo sa radyo o sa media, pagagalitan yung teacher. Oo. Paano? Alam mo, ang sa akin, Baka patawag ka pa sa Senado. ang main difference nung online classes at saka yung face-to-face, yung behavior nga nung bata eh. Discipline, dapat madisiplina. Merong element ng discipline kapag face-to-face. Kapag misbehaving yung estudyante, anong gagawin ng guro? Kababayaan lang ba niya? Hindi pwede. Ay baka mareklamo mo ako sa TV o sa ano. May chilling effect. Baka masumbong mo ako kay Oo. kanino man. Baka dumating dito sa akin yung police reporter. Oh, patay. So matatakot yung teacher. Ganun ba yun? Ganun na nangyayari sa atin. Hindi naman pwede yun. Otherwise, ano yan? Ibig sabihin, maski sa hotline, yan ang number 1 na reklamo. Oo nga eh. Anong class? May hirap yun Verbal ha. abuse daw. Kailangan meron How do you define verbal abuse? Pag pinangaralan ka, verbal abuse ba yun? Kailan naman may disiplina sa classroom? Sa akin, kung makatanggap ako ng sermon nun. Sabi ko nga di baliwala sa akin yung sermon. Di ba? Yung call your parents, pinakamasakit. Oo. Yun, doon ka irakabahan ako pag ginanon. Sobrang kasi pagdating sa bahay, doon tayo magtutuos sa sabihin ng airpot ko. Hindi ka pa nakakalis sa guidance counselor, nakaganon ka na. Pinipitik na yung tainga mo. Yung sukdo lang sinasabi ni Parin Jonathan, call your parents. Patay ka doon. Patay ka na doon. Ngayon, pag pinatawag yung parents, pagagalitan pa ng parents yung teacher. Oo. Mali eh. Parang mali yun. We have to re-examine. Yung mga ganyan eh. Yung ganyan mga... pero yung sexual abuse, number 2 yan. Iba yan, oo. Iba naman po yan, reklamo. Yan po, kailangan na yan ng medical attention. By medical, I mean psychiatrist, Lahat yun. analyst, and everything pag may sexual abuse na. Karamihan nangyayari yan, according to media reports, doon po sa mga medyo religious background. Ang mga eskwela. Abuse. Yung mga gay na teacher, Kasama yun. nag-a-abuse. Okay? Mga students lang to babata pa nito Bata talaga. Pinakamataas na yung high school. Ilang taon lang yun. Wala pa. 14. Pinakamataanda na yung 18 doon. 14, 15 yung mga yan. Tapos yung pangatlo po, yung cyberbullying. Ayan. Medyo mabigat. Ano ang magagawa natin dyan sa cyberbullying? Pero nagrereklamo sila sa umalis ka sa internet para wag ka mabully. Hindi naman po pwede yun sa panahon ngayon ng mga Estudyante? kabataan. You have to be Connected. Yeah. You have to Whether be it's connected. Instagram, TikTok, Facebook, X, di ba? Tama, sumali ka. Oh. So, dahil yan ang trend.
Hindi siya yun ang trend. That's yun ang Yun ang buhay. Yun ang buhay. O, kasali ka dyan. Dapat may safe space din doon, yun ang sinasabi. So, nabully ka. Oo. Magrereklamo ka ngayon sa Department of Education dahil nabully ka? Hindi. Yun That's why I'm saying, wala tayong mechanism. kung if you can get out of the kitchen, if you cannot stand the heat, yan po ang sinasabi ko. Huwag ka nang sumali. Huwag ka na sumali kung hindi mo kaya yung mga pangyayari dyan. Ba't ka Ngayon, nagsusumbong? kapag sumali ka, better be prepared Babuli to ka. deal with this. Diba? Ngayon, yung safe space na sinasabi ni paring Joel, paano natin makukuha yun? Safe space. Pag may bully, binubuli ka, dapat may mga kakampi ka, gagantihan din siya. Ganun ba yun? Well, Paano? Di ba sa mga chat group, na kunwari, yung chat group nyo sa Rotary, Okay. pag mayroong isa doon na maangas masyado, anong ginagawa nyo? Wala, hindi nyo namin naman. Hindi namin pinapansin. Yun na Tapos nga. siya. There you Wala go. na siya. We can do that as well, siguro dito sa mga ano. So, Then, merong mga Same campaign. Parang may same mga campaign. admin na sa eskwela na taga-pulis or ang sa advice ko sa mga parents, oh. ang anak nyo nagre-reklamo ng cyberbullying, turuan yung gumante. Ganun ba yun? Paanong Medyo- cyber Yung safe space? nga eh. Turuan yung gumante rin ng cyberspace. Or, pangaralan yung mga bata, sabihin, kasama yan. Kasama yan You have sa to- buhay dyan You sa have to be cyber. prepared. Sagutin mo rin siya. Better accept it. If you can dish it out, you must be able to accept it. Ayun. Ganon ang buhay eh. Kung ikaw naglalabas at ikaw binanatan, dapat marunong kang tumanggap or marunong kang lumaban. It's part of growing up, I think. Yan, ganon. Hindi ba? Tapos magrereklamo ka sa DepEd. Tapos sasabihin, ito si Sarah, walang ginagawa. Cyberbullying. Teka, exactly ano ba magagawa ng DepEd kung nagreklamo kang... Tsaka, dapat may ebidensya ka dyan. Dapat evidence-based yan, di ba? And well, at least sila is an available ear. Oh, okay. Yung hotline na yon para lang po ma-vent out yung frustration siguro ng bata, tatawag sa hotline. At sasabihin kami, nasa cyberbully ako eh. Oh. Depende But siguro. actually, it's all in the home eh. It starts in the home. No, family-based yan. Pero it's, Family based. Yeah. baka ang ano dyan, kung ang nagbubuli yung ka-eskwela mo, baka magbulihan na kayong dalawa. Oo. Pero kung nagbubuli teacher, Ayan. Iba yan. Yan, iba yan. Cyberbully. Iba yan. Merong kwento ang ganyan eh. Ito daw teacher na to, ayos sa kwento. Talaga nagbabagsak to. Hindi pwedeng wala siya ibabagsak. Yan ang kanyang reputation. Yan ang kanyang reputation. Sa isang klase raw, etong teacher na to, palabunutan kung sino yung ibabagsak. Graduating class to. So, merong isang bata na hindi ka-graduate. Dahil sa kanya. Minalas-malas Dahil sa kanya. na nabunot niya. Napakagagong teacher yan. Binunot niya ngayon itong batang to at ibabagsak niya. Ano nangyari doon sa kahihiyan ng bata? Nagpakamatay. Yung bata, hindi talaga dapat ibagsak. Nabunot siya eh. Nabunot. Siya yung ibabagsak eh. Yung parang dinartboard lang siya. Yeah. Sama naman nung teacher. Talagang masama yun. Talagang masama Nagpakamatay yun. ngayon. Ayan po ang responsibility. Napakagagong teacher niya. At reputable university. Inangal-angal ng magulang. Wala naman nangyari. Yung kwento na yan, nakuha ko doon sa mga kaklase mismo ng bata. Yan ang mabigat. Anong ginawa nyo dun sa teacher na yan? Dapat dinisiplina nyo man lang. Hindi, bakit may mga ganong practice? Kasi naalala ko yan, nung ako'y nag-aaral pa, pag player ka, panahon na recitation, siyempre hindi ka nakapag-aral. Naantok ka pa nga, kadya-jogging lang namin eh. Sa umaga, magja-jogging kami, di ba? So maaga kang gigising. Tapos punta ka ng unholy hour na tanghali na dapat ikaw nagpapahinga para ikaw makapag-practice. Nasa classroom. Classroom ka ngayon. Medyo antok-antok ka pa dun. Unholy hour. Unholy hour.
Akalain mo, ikaw pa tatawagin sa recitation. May mga ganun talaga mga Sadista! sadista mga teacher. Pag hindi ka nakasagot, pahihiyain ka. Hindi porke athlete ka. Akala mo, exempted ka. Mga ganun. Oo. That scarred you psychologically for the rest of your life. Yan ang bullying. Pero Pero hindi, baliwala sa akin yung kasi sumasagot ako eh. Sabi ko, bakit? Nagbibigay ba kami ng, mahingi ba ako ng special? Privilege? Hindi naman. Hindi ako makarecite, i-F mo ko. Oh, that's good. Tama yun, sinagot Pero mo. may kasunod na mura yun. Gano'n. Kaya pinalabas ako na. Okay. Tangina mo hindi naman ako humingi na special May privilege sa'yo. privilege eh. DF mo ko, hindi ako naka-recite. Pangangaralan mo pa ako ng ganyan ko, mo athlete ako, kala mo. Ano mo ako? Papahiyain mo ako in front of my Kinapahiya. class? Tapos yung mahihina mag-English na athlete. Pagtatawanan. Ganon. Classroom, ganon. Yung mga situation ng ganyan, kailangan i-avoid. Yan ang dapat na Sa higher institution of learning. Daw. sa Department of Education. Yan ang mga pwedeng ireklamo talaga. Yung papahiyain ka. You mean yung galing sa probinsya, let's say it, hindi siya ganun ka Articulate. abay pahihiyain. Meron kasama yun. Mga eskwellang worse. Kasama yun. May kwento Ginagawa si nila Lino yun. Bro ka dyan. Anong Galing siya ng probinsya. yung punto ni Sir Lino. Nasa UP siya. Pinahiya daw siya ng teacher. Umiyak siya. Pero he resolved to be the best. Dahil doon sa napahiya siya, na-determine. Well, there you go. That's another thing. Utilize it as a challenge. Pwede yun. Pwede. Kukunti lang Maganda. yung ganun. Hindi, pero tama pa rin yung kay Conrad na sagutin mo rin sagutin ang mo. konti. Teka muna, ba't mo ko pahiyain ng ganito? Hindi naman ako humihingi ng Next time, privilege. saka mo ko tanongin. Di ba, sa exam tayo magkatuos. Huwag yung ganun ka lang. Kasi yun, ganun ka lang, na ano yun, next time gagawin niya sa iba rin yun eh. Hindi, meron mga ibang teachers dati. Meron na ganun. ganun. They thrive on that. They Na, thrive later. where have you been? Oo. When God gave you brain. I was with you. Mga ganon, oo. I was with you, Father. Yun. As a matter of fact, you were behind me. Yan yung mga ganun. Oo, sagutin mo. Parang si Young Sheldon. Oo. Ganun mo sasagot yun. Tsaka yung mga insulto talaga sa classroom, sa loob ng classroom, dapat iwas-iwasan ng mga teacher yun. Dapat, and then na teacher, dapat meron din tutorial ng mga teacher pagdating sa ganun. Relax lang. Yung may pari noon sa English teacher. Kasi medyo, siyempre, galing sa probinsya, hindi masyado magaling sa English. Muna, May saan, sabi ng pare. When you, your English, sabi niya, reminds me of the sufferings of our Lord Jesus. Yun naman, sarcasm na. Iba, matindi. Iyak din yung bata. Siyempre. Iyak din yung bata. Napapahiya talaga. And at that age, yung insecurity. Talagang lalo na-enhance. No wonder, ang dami nilang tawag ng verbal abuse. Yun. Diyan, sa Department of Education. May hotline sila. No? Baka kailangan magkaroon ng reminder ang Department of Education Sa mga teacher teachers na hindi nyo naman dapat ganyan-ganyan. There are ways to discipline. Hindi naman kailangan ganun palagi. Malaking bagay hutong, kumbaga, yung verbal abuse against President Duterte. Yung nangyayari ngayon, halos pang-iinsulto na yun di ba? Marami bumabanat sa kanya. Actually, yung mga banat po, nanggagaling doon sa mga so-called makabayan block. Dyan sa house. Verbal abuse, ba? Verbal abuse, cyberbullying, Sexual abuse. bigat. Dapat merong Department of Education dyan. As a result of this. Deeper study. Guidelines. Kasi yan ho ang actual na nangyayari dahil hotline to Hindi ito yung kuro-kuro o haka-haka. Hindi. Totoo ito. Totoo nangyayari sa hotline. Lalo na mga kabataan. Mga kabataan to Hindi naman mga murang isipan pa yan Okay. So, yan po ang isa sa mga results na mga aksyon na ginagawa sa DepEd
Pero ito, meantime, Ito, another abuse to. another abuse. Huwag na dapat industry leaders say power supply might tight next year. Naku, Abuse Diyos ko. yan. Ano yan, pare? Si Manny Pangilinan yan. Alam na namin na every lay- year in and year out, ganyan na Laying sila the predicate. Oh. Kasi po, si Manuel Pangilinan, siya ang chairman and CEO ng Meralco. Meralco. Ang sinabi niya ho, wala raw bagong planta na tatakbo anytime soon. That has been a problem kahit for several years na, bro. Year in, year out na yan. Ganito yung situation. Noong panahon ni Alcusi as Secretary of Energy, ang dapat ma-produce natin na capacity, Bago, itayo. itayo sa 6 na taon, 12,000 megawatts. Wala, a little more than 2,000 lang ang nagawa natin. So meron na tayong backlog noon pa man. Sinuwerte lang tayo, nagka-pandemic. Kaya yung At gamit. bumaba yung Gamit. Yung gamit. Kasi we were kuryente. all leading to that. Yes. Ngayon, bumabalik na. So, ibig sabihin, tumataas na ang paggamit ng kuryente. Inabutan na tayo dyan. Inabutan na. Ang point po ni Manny Pangilinan, wala namang bagong planta na nagbubukas. So, next year daw po, supply barely enough to meet demand. Paano kung sinwerte tayo at Biglang ang daming investors na talagang yung pledges nila ay tinupad nila. tinupad? Yung Ay, di, pledge nila kay Chalex. Di, ang daming, ang laki ngayon na requirement natin. Iyon ang magiging problema Malaki natin. pag-asa mo kay Chalex, ha? Malaki. Believe ako sa'yo. Oo. Hope springs eternal. Okay. Bukod tanging yung sa San Miguel lang daw po na 1,750 megawatts na LNG. Parang sinasabi mong from Texas. Bakit di natin patulan yun? Yung nasa mabilis islands, yun mabilis. Sa mga islands, In lalo 1 na. year, di ba? Tayo yung Yes, plata na yun. yes. Kasi po, barge lang yan. Dadalhin yan. Yung excellent energy source, yan lang daw ang nakikita ni MVP na bagong planta. Wala raw siyang ibang nakikita. So, very tight daw ang ating supply. Yes, correct. Yes, correct. Yung mga renewables, hindi pa dumadating yan. Hindi. Malayo. Sabi mo nga, may issue pa dyan May sa... ACC. Although Sa the Aboitiz group has promised that they will go in a big way into renewables. Well, Solar, everybody and his brother are promising it. Everybody is To go into renewables. The Ayala group is doing Oo, that di ba? as well. Oh. Silang lahat Ibig eh. sabihin, magkakapatid sila. Magkakapatid Nangangako. yan. Actually, pati talal ko, sinasabi rin yun okay. Lahat yan. Because everybody now are being asked or even ordered. Mag-renewable kayo kasi yung mga coal plant, mga diesel, wala na yan. Yung presidente ng Aboitiz Power, nabanggit mo yung Aboitiz, si Emmanuel Rubio, ang kanilang tingin daw, tataas between 600 and 700 megawatts ang demand next year. Do we have enough capacity to supply that? Yun ang question. Okay. Yun ang question. Ito pa isang factor. May El Nino. Yung mga hydro, Power plants. babawasan yan. So another kailangan capacity yan. In terms of location, where will this demand come from? Diba? Yan. Ano yan? Luzon ba yan? Luzon, Hindi, Grip yan? integrated na naman yung grid eh. Hindi pa daw. Hindi pa fully. Hindi. Oh my God. Yung mga islands, wala talaga eh. Ay, yung mga islands, ano? Kaya kailangan yung mga modular eh. Yung mga main islands, baka meron. Pero kinaparing Ben, hindi. Ano na yun? Main na yun. Eastern Samar. Eastern Samar? Hindi, meron naman sila supply na kuryente. Ang mahal nga lang. Para naman. 20 pesos per kilowatt. Parang yun sinasabi nung original na isang Chalex din. Ano? Si Ramon Concepcion. May pagkain naman eh. May pagkain naman, mahal nga lang. Useless. Magsalita ka pa, ulol.
Di ba? Tumahimik ka na lang kaya para may pagkain. Penge. Hindi mahal eh. Yung nagsasalita po si Gibo na let's touch on this briefly. No? Okay. Kasi malaking bagay pa rin po yung ingay tungkol dyan sa West Philippine Sea. Kahit na malayo sa South China kahit Sea. na malayo sa sikmura ng mga tao. Okay. Hindi, malakas ang ingay dyan. Malakas pa rin ang ingay eh. So, ang sabi po, kasi makipag-usap daw bilateral with China, matagal na sinasabi ng China yan. Any issue regarding South China Sea, mag-usap tayo. Pero hindi pwedeng lahat kayo kausap isa lang, China. Hindi pwede US, Japan, Philippines, Australia. Kakausapin nyo kami, China kausap nyo. Okay? Ang sabi po ng China, bilateral. kung pwede. Kung pwede. Ang sabi po ni Gibo ngayon, useless daw po yan makipag-usap ng bilateral sa China. So ayaw niya, in other words, nireject niya yung stand ng China na bilateral ang kailangang usapan. One-on-one, China-Philippines, gano'n. China-Vietnam. Okay? China-US. Hindi pwede yung sabay-sabay kayo lahat. Useless daw po yan. Ang dahilan niya, wala naman daw sinseridad ang China. Mabigat ang mga statements. Paano mo nalaman nyo na wala sinseridad? Mabigat mga statements ni Secretary. Walang sinseridad. Kaya useless daw makipag-usap. At mabuti nang kumaling na tayo sa US at sila'y May sinseridad. may sinseridad. Hindi naman. Pero daw, he is keeping the door open. Okay. Ayun. Yan ang maganda May bawi dyan. naman eh. So, may bawi. Stage pa. May bawi. How will the door be so open that you will be able to talk bilaterally? Yan. Yan ang tanong ngayon. Paano mo malalaman? Para mo na malaman ngayon. Ano ba? 1/4? 1/2? How? Slightly? Slightly. Ajar? Ano mga ganon. Slightly ajar. Ah. Pero ano mo But ano daw, and finally he specified, but that is my personal belief. Hindi pala policy yan. Why open your mouth in the first place If that is not, if that's a personal belief? keep it to yourself, please. lalo na Kasi kung po, Secretary ka eh. majajaryo po Madjadjar. kayo eh. Oo. At yan makaka-influence ng pag-iisip. How will, Personal kung ako, ang Chinese leadership, and I hear all of these things, You're not sincere. Tapos it's secretary all ka over, ng defense. it's all over the media, it's international coverage at lahat. Pero personal belief, Patay. At least, itong si kaibigan nating former Secretary Rafi Alunan, hindi naman siya ano yun? Don't trust anyone over 70. Si Xi Jinping, over 70. Parang si Putin. Sa loob-loob. Ito si Biden, 70 over 70. Lalo na yun. Let's not trust him. 81, 82 Pero yun na. na nga, kaya takot daw tayo kay Xi dahil over 70. President for life pa, masamang balakid yan. basis ng age. Masamang balakid. Anong basis ng age? Ito Anong basis? Ito mga, There was a study before foreign policy. yung mga statements na yan coming from our leadership class, medyo mabigat. Ganun ba? Kung personal belief mo yan, o kung mayroon kang gano'n na don't trust anybody beyond 70, huwag na nailabas yan. Kasi paano yan? How will we Hindi naman siya identify? Secretary of Defense. Maski na. How will we even So, sabi any po kind of ni dialogue? ng ating defense, makikipag-usap lang daw tayo ng bilateral sa China kapag napatunayan na sincere ang China. How do you think somebody sincere? Ay, come naman eh. There are ways. They are the inscrutable East. You know? You cannot tell. Psychologist ka na ba or what? Psychiatrist ka ba? Meron siyang magandang sinasabi rin. Okay. Na ang sinseridad daw makikita do sa action ng China diyan sa South China Sea.
kung panay daw ang tayo nila ng mga structure dyan, ibig sabihin, hindi sincere yun. Yeah, they say one thing, they do another. But anyway, si ex-secretary Alunan, meron pa niyan. Nung kausap daw pansinin daw natin yung mga picture, nung kausap ni President Bongbong Marcos, si daw nakaganito. Nakaganyan. May body language? Oo, nakaganyan ang kamay, nakagano sa likod. Ibig sabihin, hindi yun sincere. Mga face, May body language. so si Secretary Alunan is transformed himself from being the Secretary of Tourism or Secretary of Interior to a face reader or to a body language. Ganun pala yan. Pwede siya Psychiatrist na to. Secretary of Education, yung meron silang yung hotline. Wala na yan. Pag ganito. And it is covered by media. Pare. No, hindi naman sa media, naka-banner sa mga Facebook at sa online. Pero sino ba may interest dyan sa South China Sea? Buong mundo. Kasi ilang trilyong dollars ang goods dumadaan dyan. na dumadaan dyan. It's in the interest of the whole world na magkaroon ng peace dyan. That is why, please refrain from coming out with your personal opinion. Na personal opinion. Lalo na kung government official. Senior government official. Hindi kapag nagsalita ka, policy yan. Policy. Yun ang alam. Yan ang nakakatakot dyan. Kahit na nandyan na yung award Winning. Ako magsasalita ako kahit na hindi ako marunong. Always trust somebody wearing a Nazi blazer like our next host. Award-winning. Susunod na po, Ronda Pilipinas, kasama ang award-winning. Ayun, trust him. Yan, Dennis Antenor Jr. Sa ngalan ni Atty. Trixie Cruz Angeles, Award-winning Jonathan de la broadcaster. Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. See you tomorrow! Yes! Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga isyu. Dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.